Isang bagay po ang tiyak, kung hindi dahil sa kamandag, angas, pangil ng International Court of Justice na kalasag at tabak ng mga mamayan sa buong mundo, hindi lamang po dito sa ating lupang hinirang, sa buong mundo. Ano po? Laban sa mga naghahari-harian, sa mga bayan-bayan. Aba, siyempre alinsunod po yun sa The Rome Statute. Ano po? Patuloy na no limit ang here si Duterte at ang katulad niyang o kanyang mga kalipi. Sa buong mundo po yun, ha? Hinaan muna natin ng konti itong ating background music, para medyo iyan, ayos yan, ha? Hey, good morning! Good morning mga kapwa ko kalahing kayo manggi. Lalo't higit siyempre ang aking mga kahanay sa 99.9% masangit sa pwera. Pagaman mga soberano din po naman. So yan po ating paksang kikilatisin ngayon, po, yung pong angas, pangil, kamandag ng Korteng International Court of Justice, ICC. At ikumpara natin siyempre sa uso sa ating bayan na hukuman trial by palakasan ng mga abusado, ng mga traidor, ng mga kawatan, at ng mga mamamatay tao sa buong pamahalaan. Po. Pero, siyempre bago ang lahat, mga luma ay dapat palitan na. Pahirit po muna ng suporta. Cheers! Kung hindi po kayo nakapag-like, nakapag-subscribe at na-share ito pong ating YouTube Juror Advocacy Channel, abay, huwag na patumpik-tumpik pa. Ha? Hala, sige, mag-subscribe na. Ano po? Napaka-mahalaga po ang ating paksa po rito at panigurado. Ito po ay para sa kapakanan ng halos lahat. Kung hindi man tayong lahat na nasahanay ng mga itsapwerang Pilipino, 99.9%. Di lamang po para sa kapakanan natin sa kasalukuyang henerasyon, bagkos hanggang sa mga susunod pa nating salinlahi kayo manggi till His kingdom come. No? So, libre lamang po, subscription po rito. Wala kayong dapat alalahanin na babayaran ni Singkong Duling. Pero kung nagugustuhan po ninyo advokasya natin at nais po din po na nais ninyong ipagpatuloy po natin ito, no, abay, wag naman kayong magdalawang isip o mag-atubili na mag-ambag. Para din po naman sa ating kapakanan ito, ano po. Sa abot lang na inyong makakaya. GCash lang. GCash number ko, 0917-381-6262. Yan po ang GCash number ni Mr. Juror, Dr. Sixto Kit Kilatis Lagari, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Ako po ang founder ng Philippine Trial by Jury Movement. Na po, kasama po natin dyan si Attorney Melchor Magdamo. Hey, Attorney Mel! Kumusta ang buhay-buhay? Siyempre, ang ating pong chairman, si General Renato P. Miranda. No po. At siyempre, marami po tayong mga kasama din sa advocacy. Mga partners, ano po, si Gas Binco, si Romel Halio Rina, si Roel Ichake ng Puerto Princesa, Palawan, si Ace de Guia, ng Malibay Tres, Pasay. Pasay ba yun? Di Pasay yun. Ano ba yung lugar ni Malibay Tres?
Ano ba yun? Hindi, malapit na siya sa Las Piñas eh. Cavite ba yun o Las Piñas pa? Anyway, yan po yung mga pinamumugaran ng mga bilyar. Si Alejo Sayasa, ano po, ng Active Incorporated at maraming iba pa sa ating pong sandamakmak ng chapters nationwide, worldwide. No? Mabuhay kayong lahat. Umpisa na po natin ang pagpapalaganap ng ating pong Juror People Power Revolution. Ito po ang salbasyon ng ating nasyon ng mga itsapwerang Pilipino. Tagal na tayong nagpapabugbog eh. Bugbog sarado na tayo. Dinaig pa natin si Fernando po eh. Tanggol, mabuti. Hindi masyadong nagpapabugbog kung nabubugbog din. Anyway, so umpisa na po natin. Okay, ang hukumang ICC, International Criminal Court, kawangis na kawangis po ito ng hukuman trial by jury. Kasi, lalanin po natin, ito po ay organ, isa sa mga tratado, yung the Rome Statute, na anak ba o apo na ito, ng United Nations. At ang United Nations po, ay alinsunod sa mga demokratikong proseso. Alinsunod sa mga prinsipyo ng demokrasya. Lalanin po natin, ang nagtatag ng United Nations, ang talagang masigasig po talaga, nagtatag niyan, ay si dating Pangulo, Franklin Delano Roosevelt. Hindi nga siya, hindi na nga niya inabot ang pagkatatag niyan eh. Siyempre kasama niya riyan si Winston Churchill. At nakiangkas na rin, dahil hinikayat din nila, si Stalin ng Russia. Kasi magkakaalyado pa sila noon laban sa Germany. Pati China, kaalyado yan noon. Russia, kaalyado po yan noon. So talagang nagpursige po siya at ang kanyang misis ang siyang gumawa ng draft ng United Nations Convention on Human Rights. At ang apat na poste ng human rights four freedoms of man. Freedom of speech, freedom of religion, freedom from want, and freedom from fear. So isa sa mga naging bunga nito, ito nga po yung the Rome Statute, na siya namang nagtakda talaga sa International Court of Justice bilang huling hantungan ng mga kasong genocide, mga crimes against humanity, war crimes, may mga nagpapakalat na ungas, na pati droga, saklaw daw po ng kapangyarihan o poder ng International Criminal Court, At may napapakalat din ng mga peking balita na libre daw ang cocaine ng anak ng Blaka walang magawang matino itong mga buwang na ito, mga sirao. Alam nyo, ngayon ko napatunayan, di pala totoo yung paniwala pa man din ako nung araw pa, bata pa ako, nasabi, yun daw, sira ulo. Yung tama sa utak, hindi daw nakakahawa. Pwedeng hereditary, pero hindi nakakahawa. Mali pala yun. Ang daming nahawa ni Digong eh. Kadami. Lalo na si Harry Roque. Naku, ang tinutino niya nung araw. Paborito kong resource person yan noon sa aking Kilatis Media Forum. Kasi talagang masigasig fighter at talaga naman di mo matatawaran ng angking talino. Pero nung napunta kay Digonggong sa Campo Damonyo, nako, nahawa. So, hindi pala totoo na hindi nakakahawa yung sakit sa utak. Anyway, so, kawangis na kawangis po ito. In a sense na ito po ay independent judiciary. Alam niyo po kung narinig yung sinasabi, ano ba yung sinasabi nila? Yung cold neutrality of a judge. Cold neutrality.
Sa hukuman trial by jury lang meron yan. Sapagkat ang hukuman trial by jury ay napaka-independent. Hindi mo kayang, kahit na sinong Poncio Pilato sa gobyerno, hindi kayang manipulahin o kaya ay sindikatuhin ang mga jurors. Ano po? So yun talaga ang, yun naman ang dapat meron, no, ang hukuman para makapaglapag ng katotohanan, para umiral ang hustisya at maghari ang rule of law. So, ang mga hukom po doon sa ICC, sa election, dinadaan ng pagpili. Of course, may mga nominado, yung may mga angking galing, kasama na rin. Ang dati nating Senadora Miriam Defensor Santiago, ang dinaya sa halalang Pampangulo, at marami pang iba na magagaling sa larangan ito ng pagiging hukom. At hindi lang isa, 3 ang meron. Hurado nga, jury, di ba? Tribunal. So, alam nyo, may accountability din ito. Hindi katulad ng hukuman sa atin na madalas kaysa minsan hindi mo mapapanagot pag gumawa ng kaungasan. So, dito, sustansya. Sustansya ng mga kaso ang hinahanap nila. Sinubukan kagabi, di ba? Nitong sina Mildy Aldia. Mildy Aldia. Hindi man Midjaldia yun eh. Hindi man taga... Well, anyway, ano man ang tamang pronunciation ng kanyang apelyido, Salvador, Mildy Aldia, abay, sinubukan, nadaanin sa palusutan. Yung teknikalidad, kamukha ng ginawa nitong si King George Calabasa Garcia, diba? Na yung pong petisyon ituto kausing para i-cancelahin ang COC nitong si Tulfo. Si Erwin Tulfo ay binasura. Alam mo yung dahilan niya? Kasi daw, hindi nabigyan ng kopya ng petisyon si Erwin Tulfo. Abay, pambirang pati. So, teknikalidad lang yun eh. Diba? Ayun ba ay mas mangingibabaw yung teknikalidad doon po sa sustansya ng petisyon? Di po dapat mangingibabaw ang teknikalidad. Pero madalas kaysa minsan, kung nga ang ating meron dito ay hukuman trial by palakasan ng mga traidor at kawatan, madalas siya nagagamit. Katulad na lang halimbawa sa nangyari aksidente sa anak ko, yung kanyang Toyota Veloz model 2023, hindi po gumana ng tama yung pong airbag. So, kawawa ko pong anak na untog doon sa manibela. Yun ang sanin ng kanyang kamatayan. Naubusan po ng dugo yung anak. Internal hemorrhage. Tapos palalabasin nila yung evaluation daw nila, technical evaluation, gumagana daw yung mga buwaka ng ina nyo. Mga buwakang ina nyo. Ano ba ang mas mangingibabaw? Yung teknikalidad nyo o yung realidad na namatay ngayong anak ko eh? Mga tarantado pala kayo eh. Well, anyway, balik po sa isang episode po. Hihimayin, kikilatisin natin ng gusto yung kaungasan ng Toyota Motor Philippines po na yan. So, sustansya po. Kaya, ayun, binaliwala. Although hindi naman kara-karaka, kasi demokrasya naman talaga ito eh. Ang totoong demokrasya po, at kaya totoong umiiral po ang rule of law doon po sa ICC. So, hindi siya tuloy ay binasura, hindi lang pinagbigyan ng hirit nila. Alam mo yung mga delaying tactics na madalas ginagawa rito, kaya ang pagdinig dito, 2 beses. Hindi sa isang araw, hindi sa isang buwan. Kundi 2 beses lang sa isang taon. Isa sa tag-araw, isa sa tag-ulan. At madalas kaysa minsan, napopospone pa yon. Kaya humahaba dito, hindi pa pwede.
Oh, so sinasabi na sentido común din lang naman sabi noong presiding judge, no ha, doon sa ICC kagabi, ilang beses ko na ipaniliwanag sa iyo, Mr. Counsel, ano ho, na ang pag-uusapan lang natin dito sa pre-trial hearing ay kung ano ang mga akusasyon laban sa inyong kliyente kay Digonggong, no? Isa-isahin natin kung ano yung mga akusasyon laban sa kanya, pero hindi pa siya obligado na maglapag ng kanyang kontra argumento o ebidensya. Hindi pa. And then, ipapaalam lang sa kliyente ninyo kung ano-ano po yung kanya namang mga karapatan na rirespetuhin din naman yan ng husgado, no ha? No. Ano ba yung mga karapatan niya? Pwede siya mag-avail ng libreng interpreter kung gusto niya. Pwede siya mag-avail ng panahon, espasyo, no, para mapaghandaan niya yung kanyang depensa, no, ng malayang-malaya. No, ha? Pwede din siyang mag-demand na ito yung gusto kong maging abogado, ang ungas, ano ha, na si Harry Roque. No? Pwede din siyang maghain ng petition for temporary release, no? Habang pwede rin, no? Pero hindi naman ibig sabihin na pagbibigyan sa lahat. Siyempre, titingnan niyo yung circumstansya, titingnan niyo yung bigat, titimbangin, kikilatisin, tatakalin, no, ha? Yung kanyang mga inilalapag na kadahilanan. At yung pangatlo, itatakda po yung pong pinaka araw kung saan kukumpirmahin kung ano-ano yung mga kaso laban sa kanya. At kita nyo, binigyan na 6 na buwan. Ganyan naman talaga. Sa US nga 7 buwan at least. Sa RICO case ni Imelda, cheers Imelda, inabot pa nga ng 11 buwan. Ang kanyang preparasyon kasi nagpa-extend sila dahil hindi pa daw nila masyadong napaghandaan ng kanilang depensa. Ganun po. Pero hindi naman po pwede yung want to sawa ang extension mo. Hindi. Kailangan within a reasonable period of time. Bagay na hindi nangyayari po din sa atin. Sapagkat kung maalala po ninyo, yung kaso po laban kay Binay, shout out kay Heidi Investigadora Mendoza, na siya po nag-imbestiga noon, sa COA pa siya noon, auditor, siya nag-audit noon, nag-imbestiga. Yun, 20 anyos, probable cause pa lang, 20 anyos inabot, So dito nakita nyo, bilis lang, di ba? Pagkadala sa kanya doon sa The Hague, sa International Criminal Court, kinabukasan lang. Umpisa na kagad yung pre-trial. Now, within 6 months, na paghahanda, bago yung mabot ng 6 months, within 7 days, inaatasan yung mga prosecutor na ilapag na yung kanilang mga testimonya, ebidensya, na susuporta doon sa kanilang akusasyon o sakdal. At siyempre, makukuha na ng depensa yun. Minamidyalde yan, Roque, Harry. So magmamadali ngayon si Harry. Nakilatisin, busisiin kung ano-ano yung mga nakalapag laban sa kanyang kliyente. At within that 6 months period, doon na sila ngayon maghahain ng kanila namang mga argumento, kontra-argumento. Halimbawa, sabihin nila, ito pong pagka-aresto sa aming kliyente ay illegal, unconstitutional. So, dapat ibasura yung kaso. Aba, malamang isasagot sa kanila ng ICC. Hindi, teka muna, ha?
Unang-una, yan pong tinatawag ninyong artikulo o ipinangangalandakan ninyong artikulo, ano po? Saan ba yun? Wala ah. Pambirang pati so. O baka nandito siya. Wala kaya? Ba, dali lang ha. Hanapin ko lang. Hindi pwede mawala ito kasi yun po ang ating ano eh. Para, pambira, mali yan, diyan. Alam ko, naihanda ko na kanina yun eh. Wala ka ha. Ito pala siya. Yun. Ayan ha. Umpisahan po natin dito. Ayan ha. Well, ang unang-unang argumento dyan ng ICC, meron ng jurisprudence. At sinasabi ng ICC sa jurisprudence na yun, na yung Artikulo 59 ay hindi karapatan ng akusado. No? Kumbaga, yan ay North Star lang, guiding post ng gobyerno. Kumbaga, obligasyon ng gobyerno doon sa lugar kung sa hinuli yung accused na ano tawag nito, na ipatupad yung mga yun para maprotektahan yung akusado, yung karapatan niya. Pero hindi karapatan na akusado yun. Wala po kasi sa kahit nasa ang biskay man dito sa ating Bill of Rights, wala yan eh. Diba? Ngayon, ito pong ating gobyerno, nagkaroon ng batas, RA 9851, International Humanitarian Law. At doon po sa second paragraph ng Chapter 8, Section 17, malinaw doon, nakasaad. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court if any. Sa kasong ito ni Rodrigo Duterte, International Criminal Court po ang relevant dito, na tribunal. And so, naalala ko lang, hindi rin ito po pwedeng gamitin ni Bato de la Rosa. O yung sinasabi niya na magtatago siya doon sa ilalim ng palda ng Senado, hindi rin po pwede. Kasi may batas eh. Ang batas natin ay nanggaling sa House of Representatives at sa Senado. So, hindi po pwedeng paikutan ito ng Senado. Rule of law. Hindi po ba? And then, bukod pa doon, ito pong the Rome Statute, hindi na po natin nire-recognize eh. Mabuti na lang, meron tayong RA 9851. Kasi tumiwalag na si Digong, bagaman yung pagtiwalag niya sa Rome Statute ay unconstitutional. Sabi ng Korte Suprema, hindi mo po pwedeng gawing arbitrarily ito. Digong, kanya, moot an academic na to, sabi ng Korte Suprema, sa pagtitinanggap na ng ICC, ang withdrawal. Pakinantay nila na tanggapin bago sila umaksyon, Ang bira din naman talaga. My goodness. Anyway, pag-usapan po natin ang kaganapan sa ating bayan. Noong pong 1982, inambos po. Ito po si dating Vice President Emmanuel Pilaes. Vice President po siya ng mga panahon, July 2, 1982. At namatay po yung kanyang driver dito. So ito si General Tomas Karingal, ang hepe po ng Quezon City Police District. Kaya nga may Camp Karingal ngayon, di ba? Tinanong, yan po sumama kay Pilaes papunta ng ospital. So tinanong niya,
tinanong ni Vice President Manuel Pelaez, ito po si General Karingal, what is happening to our country, General? Unfortunately, hanggang ngayon, di masagot-sagot po yung tanong na yan. Wala ni isang nakakita, kung ano talaga ang nangyayari sa ating bayan, ano ang sanhi at dahilan. Hindi ko nga alam kung talagang bobo lang ako dahil ako nakikita ko Naalala ko tuloy yung kasabihan ng anonymous na kasabihan yun, pero minsan attributed kay ganito, ganon. Maging si John F. Kennedy, doon sa inaugural speech niya, ay binanggit niya rin yun, At ang sabi niya, may mga tao na sa mga nakikita sa kanilang paligid, sa lipunan, ay mga nagtatanong, bakit? Ako ay may nakikita na wala pa sa ating lipunan, sa ating paligid. Sabay tanong, bakit ang hindi? Di po ba? So, fellow Americans, huwag niyong isipin kung ano ang magagawa ng iyong bansa para sa iyo. Ang isipin mo ay kung ano ang iyong magagawa para sa iyong bansa. Naalala ko tuloy si Tandang Sora ang pamoso niya pong sentido común, Bata ka man o matanda, meron kang magagawa para sa iyong bansa. So, suriin po natin kung ano ba talaga anyari. Di ba anyari? Doon po sa 1935 Constitution o ang 1935 Constitution ay ginawa po nilang huwad ang ating pong demokrasya. Bakit huwad? Sapagkat po sa simpleng salita ayon kay Abraham Lincoln, democracy is a government of the people, by the people, for the people. Doon sa kanyang speech sabi niya, wala na ho tayong maaring gawin pa para gawing banal ang lugar na ito. Nagawa na yun ng ating pong mga kababayan na namatay at nabuhay sa pakikipaglaban sa lugar na ito. Pero, may magagawa tayo para panatilihin ang itinatag ng ating mga ninuno sa balat ng ating lupain. At yan ay government of the people, by the people, for the people. Demokrasya. Sa Tagalog, gobyerno ng mga mamayan o pamahalaan ng mga mamayan, pinatatakbo ng mga mamayan at para sa mga mamayan. Ang poder po ng mga mamayan, ang sovereignty, ay hinuhugot doon po sa pundasyon, esensya at puso ng demokrasya, the epitome of democracy. Hukumang trial by jury of the people. Noong po nilimbag ang United States Constitution, lahat po ng delegado doon sa Philadelphia Convention, wala pong kamalay-malay. Kasi biglaan po yun Sila po ay nagdaos ng convention para palakasin ang kanilang militar. Ang kanilang people's militia. So, ang pag-uusapan dito, magkano ka, magkano ang bag mo, ganun ang dapat pag-usap. Pero, may nakapag-isip O nga, ba't di na natin gawin, itatag ang ating, ang United States of America. Batay po, sa proposition na that all men are created equal, At siyempre pa, yung mga states din, dapat, Pero may nagtanong May nagtanong. Paano yan? Pag nagtatag tayo ng ating bansa, ganitong poder bibigay natin sa ating Pangulo, at yung Pangulong yun ay mas ungas pa at mamamatay tao kaysa kay King George. Sagot naman ni Thomas Jefferson.
huwag kang mag-alala. Sapagkat aking ipinagpapalagay na hukuman trial by jury pa lamang ang angkla na naisip na ng tao upang rendahan ang anumang pamahalaan sa mga prinsipyo ng saligang batas na ito. So, umatas tayo ng konti. Yun naman po ang kaisa-isang pinagkakaisahan ng lahat. Dapat meron pong karapatan sa trial by jury ang mga mamamayan. So yan po ang checks and balances sa tatlong sangay, co-equal branches. Mga mamayan bilang mga juror sa hukuman trial by jury. Doon po nila hinuhugot ng mga mamayang, soberanong mga mamayan ang kanilang poder bilang sovereign people. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. That's democracy. Ano po? So yan, nung itinatag o nilimbag ang 1935 Constitution, ipinagkait yan, sadyang ipinagkait kasi yung mga politiko noon ay mga suwapang na rin, mga ganid na rin, mga addict na rin sa kape, kapangyarihan at pera. So sadyang pinagkait nila yon sapagkat kung meron yung doon, hindi sila pwedeng maghari-harian, hindi sila magnakaw ng hindi sila nang walang pananagutan. Sa hukuman trial by jury po, agarang himas sa rehas ang mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan. So sadya nila ipinagkait yun. Dahil sabi ng leader nila noon, I would rather have a Philippines run like hell by Filipinos than the Philippines run like hell by the Americans. Ang bansang Amerikano po is run like heaven, hindi sa magagaling ang mga Amerikano, kundi dahil sa kanilang karapatan sa trial by jury, nakaakibat ng kanilang sovereignty. So, pinagkait po yon, right? Tumalon po tayo sa 1987 Constitution. Nagkaroon po ng EDSA Revolution para patalsikin ang diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Po. At ang pinangalandakan noon ng mga revolusyonaryo sa EDSA, never again to dictatorship. Never again. Sabi gano'n, naibalik daw ang demokrasya. Paano nangyari yun? Hindi pa tayo nagkaroon ng demokrasya. Ano ibabalik mong demokrasya? May ignoramos din itong mga ito. Sandamakmak at katutak ng mga ignoramos itong mga ito. Hindi na alam kung ano yung demokrasya. So, itinatag yung 1987 Constitution. Kinopya lang nila yung Bill of Rights ng 1935 Constitution. Pinagkait pa rin ng poder sa mga soberanong mga mamamayan sa trial by jury. Hukumang hurado ng mga soberano. So, ano nangyari? Dinagdagan pa nila ng kapangyarihan ang gustong maghari-harian. Local government code. Kung kaya marami pong mga chief executive na sa lokal, mga mayors, governors, kung sino yung malapit sa Malacanang nakapaghari-harian. Kung si mayor mas malapit sa Malacanang kaysa kay gobernador, siya ang naghahari-harian doon. Daig niya pa yung gobernador. Dahil sa autonomiya. At dahil nga hindi pa rin nilagay yung checks and balances sa gobyerno, yung pong kalasag at tabak ng mga mamayan laban sa mga abusado, traidor, kawatan, at mamamatay tao sa buong pamahalaan. So, ganun pa rin ang nangyayari. Never again. Si Gloria, si Digong, nakapaghari-harian sa buong bayan kahit hindi deklarado ang martial law. Kasi hawak niya kayo hukuman Diba? Hukuman trial by palakasan kung saan para sa malinaw na pagsasalarawan kahit ang langgam napapanagot, nakukulong, napaparusahan sa gawa-gawang kaso na panggugulpe ng elepante. Alinaw-linaw. Tingnan niyo si Laila de Lima.
Tingnan niyo si Digong, mapapanagot ba yan kung hindi dahil sa kamandag ng ICC? Ha? Di ba? Nga tayo hanggang ngayon. Pambirang patisyon. Ay nako. So dumami yung nag-ari-arian dahil sa local government code at kawalan ng poder ng mga soberanong mga mamayan. Sans the right to a trial by jury, hindi po tayo sovereign. Tayong mga mamayan, hindi po tayo sovereign. Kung wala tayong karapatan sa hukumang hurado ng ating mga soberano. Tayo po ay mga alipin ng mga abusado, ng mga traidor, kawatan at mga mamamatay tao sa buong pamahalaan. Malinaw po yan. So, ating pong topic ngayon, hukuman ang nagpaangat kay Digong at nagpabagsak kay Digong. Hukuman trial by palakasan ng mga abusado, traidor, kawatan at mga mamamatay tao. Sapagkat pumasok, kumbaga na iukil-kil sa kamalayan ni Digong, no, na may forever ang paghahari-harian gamit ang hukuman trial by palakasan. Diba? So yun ang kanyang ginamit para siya umangat. Ginamit niya yung mga pulis at yung mga pulis naman di makatanggi dahil pag tumanggi ka, bukod sa patay kang bata ka, hindi ka pa magkakakwarta. Pero kung susunod ka sa gusto niya, no, Reign of Terror, Davao Death Squad, ginawang mga kidnapper ang mga pulis, magkakakwarta pa sila. Diba? So nawala na yung kanilang prinsipyo. Na police, PNP is to serve and protect the people. Serve and protect na sila doon sa naghari-harian si Digong. So akala niya tuloy-tuloy na yun. Lalo na naging presidente siya. Diba? Lalong lumawak ang kanyang pagka-addict sa kape. And by the way, yung mga DDS, sinasabi nila, na ang salot dito sa atin, yung mga addict sa droga, pambihirang patiso. Mas malupit, mas salot, mas kahindi-hindi, karumal-dumal, karimari-marim at kasuka-suka, yung addict sa kape. Addict sa pangungurakot, addict sa pang-aabuso, addict sa pagtatraidor para makapangurakot at adik sa pagpatay ng kabataang Pilipino. Yan ang salot na siguradong mas malupit kaysa adik sa shabu. Bakit yung adik na sa shabu ba pwede mang abuso ng kapwa niya? Di ho. O siguro mga ilang beses lang, bugbog sarado na siya. Kung hindi ng pamilya niya mismo, ng taong bayan. Pero yung adik, no, sa kape, abay, lahat po tayo biktima. Milyon-milyon biktima po tayo. Pag yung ba adik sa shabu, pwede mangurakot sa kabambayan? Hindi, di ba? Ay, yung adik sa kape, sa pamahalaan. Abay, hindi pagpapawisan ng mga kilikili ng mga daputa pag tayo ay kinukurakutan. So yan po ang what is happening to our country, General. So malinaw. Dahil sa pumasok na sa kokote ni Digong, ay may forever palang paghahari-harian . Kasi ang kanyang modus noon, no, pagpapatuloy ng kanyang political dynasty, national political dynasty. Kaya magkutsaba sila ng mga Marcos . At hindi ako magtataka kung may usapan na sila. Ako ngayon, Marcos ngayon, susunod Duterte naman. Salitan lang, no, asiste, at mabuti naman ay naghangad. Naghangad itong si Martin Romualdez na gusto niya siya din ang susunod na Pangulo imbis na si Sara Duterte. At doon na nag-umpisa ang kanilang bangayan, which is providential, which is kapaki-pakinabang para sa atin ng mga itsapwera. Tayo po na benepisyon sa kanilang bangayan. No po? So, okay lang, palakpakan natin. Sige, magbangayan kayo. Kasi pag nagbangayan sila, hindi sila nagsasabuatan, panalo tayo. So, nabuwag ngayon yung kanilang political dynasty. At eto na nga ngayon, naando na sa ICC si Duterte. Now, nagkaunsihan po sila, mga
So malinaw na ang ICC ay kawangis ng trial by jury, no? May iral talaga ang rule of law at nirerespeto. So, lagay ko, hindi ko pa nabanggit ito, ano? Ano ang kaganapan kagabi? Ipaalam kay Digong kung ano yung mga akusasyon ng mga prosecutor sa kanya. So, sa loob na limang araw ay 7 araw pala, kailangan na ilapag ng prosecutor sa korte. Siyempre, may kopya si Digong noon kung ano ang kanilang mga akusasyon, anong mga ebidensya meron sila, anong mga testimonya meron sila para makapaganda si Digong. No? Meantime, pagkatapos ng 1 linggo and up to September 23, 2025, 6 months more or less, no? Pwedeng maglapag si Digong doon sa korte nung kanyang mga argumento naman. Pero pwede nga siyang maglapag ng argumento kahit di niya sinumpaan. So walang perjury. Diba? Yun naman talaga ang kalakaran sa trial by jury. Bakit kanyo? Yung isang mamamayan, halimbawa, janitor sa Office of the Vice President o kaya sa DPWH, o kaya sa PhilHealth, may nakita siyang anomalya. No? Pwede niya ikwento, sulat niya. Ano yung mga anomalya? Kung meron siya nakitang ebidensya na napulot sa basurahan, ilakip niya doon. Pagkatapos, kahit huwag niyang lagay ang pangalan niya doon sa kanyang kwento. Huwag niyang pirma, okay lang. Pero lagyan, mungkahi ko, lalagyan ng code. Kasi kung merong reward, madali mong makuha, mapasa sa'yo. Dahil may pagkakilanlan ko doon sa code. Diba? Pwede mong papatunayan. O kaya, Xerox mo yung kopya. So, tupiin mo, ihulog mo doon sa drop box ng grand jury. Sila naman, pag nakita nila yon, titimbangin nila kung medyo may bahid ng katotohanan, may pwedeng kakitaan ng probable cause at utusan na nila yung prosecutor na mangalap ng ebidensya, testimonya, magtrabaho, ika nga, at ilapag dito para desisyon na namin ng kaming mga grand juror kung may probable cause o wala. So talagang nagtatrabaho yung mga prosecutor doon, di katulad sa atin, papalaki lang ng B sa kanilang mga cubicle. Batok. So, kasama ng pwede ilapag ng Campo Duterte yung kanilang reklamo na sabi nila ay yung pong kanilang kliyente ay kinidnap. At madidesisyonan yan within 6 months period. Diba? Ngayon, lapagan ng argumento. So pagdating po ng takdang panahon, September 23, 2025, doon na po magkakaalaman, alinsunod na rin sa desisyon ng tribunal, kung ano-ano yung tinanggap na mga akusasyon, kaakibat ng mga ebidensya at testimonya. At doon na po mag-uumpisa yung paglilitis, At hindi po tatagal ito, Sapagkat justice delayed is justice denied. Yung po nga yung prinsipyo sa demokrasya, sa hukuman trial by jury, sa hukuman patas. So malamang ito, araw-araw ang paglilitis nito. So saglit lang po ito. At bakit patas na patas itong hukuman nila? Abay, may pananagutan po Ito po mga hurado doon. Yung po mga judges doon sa tribunal. So ito po ang missing link para gumana po ang ating demokrasya. Hukumang hurado nating mga soberano, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, at yun pong pamamaraan ng pagpili sa unang sigwada ay random. Kung ikaw po ay gustong maging grand juror, kailangan po mag-apply ka doon sa judicial district po ninyo. Kailangan 18 anyos ka pataas, marunong bumasa at sumulat, at siyempre kailangan may panahon ka sapagkat meron pong obligasyon ito Ang grand juror,
sa mga hindi na karaniwan, kalakaran doon sa United States of America, 3 araw sa 1 linggo nagko-convene. No? Doon nila kinikilatis kung may probable cause yung mga bagay-bagay, well, yung mga reklamo. Pero bago nila kilatisin, pagdidesisyonan muna nila bilang collegial group, no, kung alin yung mga uunahin, kung alin yung mga prioridad. No? So, kailangan may panahon. No? And then, yung kanila pong application, lalagay sa vault, no, ang ibibigay na lang sa kanila, yung kanilang security ID number. Yun na po yung pagkakilala nila. So, sila mismo hindi magkakilala. No, ha? Maliban na lang kung dati na sila magkakilala bago sila na-impanel ng mga bilang grand juror. Ito naman pong trial juror, lahat po obligado, mandatory po ito. Lahat ng 18 anyos patas, marunong bumasa at sumulat, kasama po sa pagrarapol sa unang sigwada. Ang final selection process, yung voir dire kung tawagin, or speak the truth in pain of penalty, no, ay ginagawa naman yan sa orientation na. Bago maging panel, bago mag-umpisa yung paglilitis. Doon mismo sa araw na yon. Sa madaling salita, kung binigyan ng 7 buwan, halimbawa, ang akusado para maghanda, sa loob ng 7 buwan na yan, wala pa siyang gagapangin ng mga hurado. Sa kaso ni Imelda Marcos sa New York RICO case, inabot ng 11 buwan bago impanel kasi humirit ng extension si Imelda Marcos. Ang kampo niya, no, ha? Dahil di pa daw nila napaghandaan ng gusto. So yung pong paglilitis ni Imelda, inabot po ng mga 3 buwan more or less. Sandamakmak, track yung ebidensya eh. Yung mga testigo, umabot ng kulang-kulang 100 eh. Pero dahil araw-araw ngayong paglilitis, hindi nagtagal. Yung jury deliberation naman, inabot ng 11 araw. No, bago sila nagkaisa doon sa verdict na not guilty. Not guilty si Imelda dahil ayon sa sentido común ng isang juror, sandali muna. Kung totoo, no, unang sentido común pala, halos umigit kumula 1,000 ang kasong korupsyon na isinampa sa mga korte sa Pilipinas. Hanggang sa mga oras na nagdesisyon yung trial jury, no po, ni isa, wala pang nahusgahan dito sa Pilipinas, no ha? So sabi niya, paano natin masisigurado na galing nga ito sa nakaw na yaman eh? Hindi naman din tayo mga big brother nila, ng mga Pilipino, para kumbaga tayo ang gagawa ng trabaho na para sa kanila. Hukuman trial by palakasan nga uso sa atin, di pa ba? Diba? Kita mo, inabot ng 40 anyos, na-absuelto pa mga Marcos. Ang birang patis, kung hindi ba yan katunayan na yan ay trial by palakasan, ewan ko kung ano tawag natin dyan. No, ha? O ano itatawag natin. Yan, no? So, pangalawang sentido común ng juror, kung talagang galing sa nakaw to, ang nagnakaw, yung namatay, si Ferdinand Marcos, hindi yung kanyang unang ginang. Wala siyang ganong puder para pagnakawan ang mga Pilipino. No? Isa pang sentido común nila, sa isang distrito naka-frozen ang mga asset na ito, more than 200 million US dollars. No, ha? At pag napatunayan ng gobyerno ng Pilipinas na ito yung nakaw na kayaman, ibabalik sa gobyerno ng Pilipinas. Kung hindi, ibabalik sa mga Marcos. Di po ba? So yan lang kasimple yung sentido común. O kawawa naman ang babae ito, makukulong mahigit 200 taon na hindi naman siya ang tunay na nagnakaw kung sakasakali. No? So, again, ulit ko, ang demokrasya ay government of the people, by the people, for the people. At ang poder ng isang soberanong Pilipino ay bunsod, no, sa karapatan. Birthright po yan ng isang tao, mamayan sa isang demokratikong bansa. Karapatan sa hukuman, trial by jury. Opo, di po natin naalis yan. No? Na talaga namang may pangangailangan ng magaganda, matitindi, may pangil, matitikas, no? May anting-anting na batas. Hindi po natin naalis yan. Tama yan. But first things first, justice change. Palitan po muna natin ang kabuktutang hukumang trial by palakasan ng mga abusado, traidor, kawatan, at mga mamamatay tao sa pamahalaan ng beauty
ng hukuman trial by jury of we, the sovereign Filipino people. No? 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. No po? Sapagkat anumang mga matitikas, magagaling, may pangil na batas, paglanding sa hukuman trial by palakasan, basura kinalalabasan. Basura. O kaya di umiiral ang rule of law eh. Sa basurahan po lumalagapak. Yun pong matitino, magagaling na batas. So, ganito po muna ating kilatisan. No, ha? So, malinaw po, no? Hukuman ang nagpaimbulog at nagpabagsak, nagpalagapak kay Digong. Hukumang trial by palakasan ng mga abusado, traidor, kawatan at mamamatay tao sa pamahalaan. Na buong akala ni Digong may forever. Kung hindi sila nag-away ng Marcos, edi forever na nga ito. Hindi po ba? So, puparimpuin nyo lagi nakandang magligon, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Dapat lang, juror ka. Tara na! Juror revolution na! May God bless us all. May God bless Philippines.